wala talagang lusot, di ba? Baka kasi iba, sasabihin nila, teka muna, hindi ko naman kasalanan namatay si Tito, di ba? Ito pa, tanong galing kay Jennifer R, paano kung namatay nga daw yung borrower? Kasasagot lamang natin, ano ha? Ayan. Dahil sakop ng loan redemption insurance ang educational loan, ang loan ay ituturing na fully paid kung mamatay o magkaroon ng permanent total disability ang member, borrower o student beneficiary sa loob ng study period. Ayun, sa loob ng study period. Ito yung parte na nag-aaral pa lang ang estudyante at hindi pa sila naguhulog ng amortization ang member borrower. Kung namatay naman o nagkaroon ng permanent total disability, ang borrower o student beneficiary, ang loan ay tuturing din na fully paid kung mamatay o magkaroon ng permanent total disability ang member borrower o student beneficiary sa loob ng repayment period kung up to date ang payment ng loan. So partner, klaro, hindi lamang pag namatay yung member ng GSIS. Pati yung nag-aaral. Beneficiary. O nga naman, kasi namatay na nga yung beneficiary. Hindi niya pwedeng ipamana yun sa isang yung utang, papamana. Hindi. Yung scholarship na hindi niya natapos. Ay, hindi na. Hindi na, oo. Ito, galing kay Rainer G. Pinag-aral po ako ng tiyahin ko pero nag-resign po siya ngayong taon. May outstanding loan balance pa ang account. Wawa naman. Rainier, kapag nag-retire o nag-resign ang member borrower, magiging due and demandable na ang loan at ang balanse ay babawas ng GSIS mula sa proceeds ng kanyang benefits. Nung tiyahin? Yung tiyahin. Kung hindi sapat ang halaga ng kanilang benepisyo at hindi makabayad ang member borrower, sisingilin ng GSIS ang student beneficiary. Maaari ring mag-avail ng choice of loan amortization schedule for pensioners ang borrowers na nag-retire para bayaran ng installment ng kanilang loan ayon sa patakaran. Kaya talaga napaka-importante yung approval ng AAO. Yung AAO pala magde-determine kung ikaw pwede pang pumasok dun sa period na yan ng pagbabayad. Tama. Ayan, Rainer, sana nasubaybayan mo yung discussions namin ni PGM Week tungkol sa class, no isang linggo. Mula naman ito kay Loan J, parang Loan Ranger. Student beneficiary po ako ng GPAL-EL at bala ko pong mag-summer sa 2024. Kasama po ba ang tuition sa summer tuition sa summer dito sa programang ito? Ginong Loan J, opo, kasamang summer classes bilang advanced classes o bahagi ng course curriculum sa pwedeng utangin sa GPAL Educational Loan. Yun. So, pati summer, Pati summer. Pero kasama na doon sa niloan mo na 4-year period. Kasama yun. Magaling. Anyway, marami pa ho tayong mga katanungan at dapat maliwanagan tungkol po sa GPAL Educational Loan. Magbabalik ang GSIS Ginhawa for All. Tanong naman mula kay Lloyd P. Paano kung may naiwan na hindi nakuhang units ang student beneficiary pagkatapos ng kanyang kurso? Ginong Aginang Lloyd P, kinalulungkot ko po, ngunit ang mga unit na hindi po nakuha matapos ang kurso ay hindi nasakop ng programa. Eto, paano kung kailangan huminto sa pag-aaral yung student beneficiary? Pwede siyang hindi mag-enroll ulit matapos ang hindi lalagpas sa isang school year kung ito ay for meritorious reasons tulad ng kondisyong pangkalusugan, seguridad o force majeure. Ang ibig sabihin ng force majeure ay yung mga hindi inaasang pangyayari na hindi kontrolado ng sino man na nagiging dahilan upang hindi matupad ang mga obligasyon sa isang kontrata. Kabilang dito ang mga natural na kalamidad tulad ng lindol, baha, bagyo at digmaan. Siyempre naman, suspendido talagang pasok nun, di ba? Paano kung halimbawa, lumipat siya ng eskwelahan? Pwede niyang bitbitin yung Pwede kaso binayad doon sa eskwelahan? Transfer yung utang mo na binayad dun sa eskwelahan, pag ikaw ay lumipat, ay kakailangan mong masiguro na paglipat mo, bayaran mo. Ito, pwede na bang i-cancel yung GSIS loan?
Opo, pwede pong i-cancel ang future loan releases nito. Kung namatay o nag-resign o nag-retire o nagkaroon ng permanent disability o na-dismiss sa serbisyo, ang member borrower habang nag-aaral ang student beneficiary. Kung tapos na ang study period ng mamatay o magkaroon ng permanent disability ang member borrower, ituturing na fully paid ang loan kung up to date ang payment nito. Nagkaroon ng misrepresentation sa panig ng member borrower tungkol sa kanyang loan. Halimbawa, ang sinabi niyang kamag-anak na student beneficiary ay hindi pala totoong may kaugnayan sa kanya. Ang loan ay tuturing na due and demandable. Hindi nakakapag-enroll ang member beneficiary dahil sa non-meritorious reasons tulad ng dropping out, suspension, expulsion. Ang loan ay tuturing din na due and demandable. Kaya dapat umayos-ayos sila. Yan ang... Oo nga, pag-aaralin na nga kayo, no, ha? Teka muna, private university ito o pwedeng sa mga SUC? Alam mo, para ito sa, pag nakita po ninyo riyan, 4 hanggang 5 taong kurso na kolehiyo. Ito. Wow! Paano daw kung tumama sa loto ang borrower ng GPAL Educational Loan? Pwede niya daw bang bayaran ng buo ang loan sa repayment period? Abay, opo, maaari itong bayaran ng buo. Wala itong pretermination charges at fees. At kung tumama sa loto, baka gusto niya na rin idamay yung mga kaklase niya na nag-avail ng loan. Maraming matutuwa sa kanila. Kaya nga, alam mo, nabalik ako dun sa Kasi alam mo, ang programa namin, 4 years and 5 years lang. Wala pa sa Wala. Kaya nga sabi ko, katulad doon, may mga ibang eskwelahan dahil nga trimester, 3 taon lang ang kurso, so hindi ka magkwa-qualify. Kaya nga sabi ko nga ngayon, pag-aralan po natin para magkaroon po ng mas malaking coverage. Mas lalo na yung mga nasa technical. Hindi, tsaka, di ba, mas na-hire ngayon yung graduate ng culinary. 2 years lang yung culinary arts eh. Di ba? At hindi lang yun. Pagkatapos mo ng culinary, abay, alam mo ba yung mga cruise liners, ang daming hinahire. That's it, oo. At napakaganda ng mga opportunity na nakukuha nila. Oo. Ano daw ito? Pwede ba ito sa magmamasteran? O ibang programa yun? Ibang programa po yun. Ito'y pang kolehiyo lamang. Okay. Yung magmamasteral, pag-aaralan po muna na, pero mas marami kung kailangan muna mag-graduate ng So, ganun din, kukuha ng medicine. Kasi mahaba yun eh. Mahaba yun. Paano halimbawa, BetMed? Mahaba ang BetMed. 7 taon na yata ngayon eh. Ganun ba kahaba ang BetMed? Kasi kasama yata yung, 6 na taon nga. Yung review yata yung pang 7. Pero ganun kahaba, ha? Alam mo, pag-aaralan natin yan, kasi kung hanggang 5 taon, ang diferensya lang nga niya, magbabayad ka na pagkatapos ng 5 taon. Teka muna, sabi nyo kanina hanggang 2 lang. 2. Halimbawa, 4 yung qualified na Kanino pwede, sabi nyo nga, pwedeng uncle, ha? Pwede. Kung wala namang, walang pinag-aaral yung tiyuhin. Pwede yan. Galing, Ay, naku. Ang dami pa natin kailangang maliwanagan sa susunod na pagkakataon, yung mga tanong ho ninyo or i-text ho ninyo na sa gayon magkaliwanagan at sa pamamagitan siguro ng mga kasamahan natin dito sa GSIS masagot na yan, not necessarily on air. Ayan, saan daw ho sila makakakuha pa ng karagdagang impormasyon, PGM? Partner, para sa mga impormasyon tungkol sa GSIS, i-access ang GSIS Touch mobile app, ang aming virtual frontline para mag-check ng inyong GSIS membership record at mag-generate ng tentative computation ng loans and claims at mag-apply na rin ng loan and claim. Mag-download lang ng app at mag-register dito.